10 taon ng pawis, bawat butil ng kanin ay pinuhunan para sa pangarap na pamilya. Ngunit sa loob ng Marangyang Villa, ang tawa ng lalaking pinakamahal ko ay tila laslas sa aking pulso. Freedom party gamit ang pera ko? Basurang tagapalengke lang ako sa paningin ng mag-inang Almazar? Ako si Waling, at ngayong gabi, ang bawat pintong binuksan ko para sa inyo ay isa-isa kong ikakandado. Kaya nyo bang mabuhay kung ang tanging yaman nyo ay ang inyong kapalaluan? Ayaw ko na talaga sa kanya, ma. Konti na lang at hindi ko na masisikmura ang amoy ng bawang at usok na laging dala ng babaeng iyan sa tuwing lalapit siya sa akin. Buti na lang talaga at may pakinabang pa ang pera ng tagapalengkeng iyan para sa freedom party namin ni Claribel sa resort mamaya. Hindi naman niya malalaman na sa account niya galing ang pambayad natin. Ang boses ni Ren ay malamig at puno ng pag-uyam. Bawat salita ay tila isang matalim na balaraw na bumaon sa dibdib ni Waling habang nakatayo siya sa labas ng pintuan ng marangyang sala ng Villa Almazar. Hindi niya kailangang makita ang mukha ng kanyang kasintahan upang malaman na may kasama itong halakhak na tila nanunukso. Sumunod ang boses ni Doña Caridad, ang ginang na itinuring niyang sariling ina sa loob ng 10 taon na may tono ng pagsang-ayon at kawalang puso. Hayaan mo na anak, tiisin mo muna ang amoy ng palengke. Pagkatapos nating makuha ang huling pirma niya para sa bagong loan, pwede mo na siyang itapon na parang basahan. Utang na loob niya sa pamilya Almazar na tinanggap natin ang isang katulad niyang mababa ang pinagmulan. Isang karangalan na para sa kanya ang mapabilang sa atin. Kahit sa pangalan lang. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Waling ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang baunan na hawak niya, na naglalaman ng mainit na lugaw na may luya at malunggay na niluto niya mula pa noong 3 ng madaling araw, ay tila naging kasing bigat ng isang sako ng semento. Maingat niyang inihanda ang pagkaing iyon dahil dumaing si Doña Caridad kagabi na tumataas ang presyo nito at hindi makakain ng matitigas na pagkain. Ang kanyang mga daliri na bahagyang nanginginig ay may bakas pa ng uling at lansa ng isda. Mga sakripisyong ginawa niya upang matiyak na hindi magugutom ang pamilyang akala niya ay sa kanya rin. Naramdaman ni Waling ang pag-akyat ng isang mainit na bara sa kanyang lalamunan. Isang pagsikip ng dibdib na tila may mga kamay na pilit na dumudurog sa kanyang puso. Ang bawat sentimo na naipon niya mula sa pagtitinda ng kanin sa 20 sa Bombero, ang bawat patak ng pawis sa ilalim ng nakatirik na araw sa Batangas, ay gagamitin lamang pala upang ipagdiwang ang pagtatapon sa kanya. Ang mga pangarap niyang isuot, ang puting belo, at magkaroon ng payapang tahanan ay biglang naglaho. Naipis ng katotohanang siya ay isa lamang kasangkapan, isang balon ng salapi, na sasaidin hanggang sa matuyo. Hindi siya sumigaw. Hindi rin niya hinayaang bumagsak ang baunan sa sahig upang lumikha ng anumang ingay. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi kayang ilarawan ng anumang tunog. Ito ay isang tahimik na pagguho ng buong pagkatao. Dahan-dahan niyang naramdaman ang lamig na gumagapang mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang mga kalamnan hanggang sa maging manhid ang kanyang buong katawan. Ang kanyang paningin ay bahagyang lumabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Ngunit ang bawat salitang binitawan ni Ren ay nananatiling malinaw at paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sa loob ng 10 taon, naniwala siya sa mga matatamis na pangako ng kasal at pagmamahal. Naniwala siya na ang kanyang pagiging martir ay susuklian ng katapatan. Ngunit sa likod ng mga ngiti at paglalambing ni Ren ay isang mapanirang plano na sadyang idinisenyo upang turingan siyang basurang walang halaga matapos siyang pakinabangan. Ang bawat pag-aalaga niya kay Doña Caridad, ang bawat pagbabayad niya sa mga utang ni Ren ay tila mga butil ng buhangin na tinangay ng malakas na agos ng pagtataksil. Nanatili siyang nakatayo sa anino ng pasilyo, isang anino ng babaeng minsang nangarap ng gising,
Ang bawat hibla ng kanyang pag-asa ay isa-isang napuputol. At ang tanging natitira ay ang matinding kirot ng pagkanto na siya ay nag-iisa sa gitna ng mga taong itinuring niyang pamilya. Ang katahimikan sa loob ng Villa Almazar ay tila naging isang masikip na hawla na sumasakal sa kanyang hininga. Ito ba ang kapalit ng lahat ng aking pagod at pagtitiis? Ganito ba kadaling burahin ang 10 taon ng pagsasama dahil lamang sa ako ay tagapalengke at sila ay nagkukunwaring mayaman? Ang mga tanong na ito ay nanatiling nakabaon sa kanyang isipan habang dahan-dahan siyang umatras mula sa pintuan. Bit-bit ang kanyang durog na puso at ang lugaw na kailanman ay hindi na matitikman ng mga taong buong pusong nandaraya sa kanya. Sa bawat hakbang palayo, naramdaman ni Waling ang pagsibol ng isang kakaibang pakiramdam sa gitna ng kanyang pighati. Isang malamig na determinasyon na hindi na kailanman muling magbubukas ng pinto para sa mga taong pumasok lamang upang magnakaw ng kanyang bukas. Ngunit sa kabila ng determinasyong yon, isang malaking katanungan ang nananatiling nakabitin sa hangin. Paano niya babawiin ang buhay na matagal nang ninakaw sa kanya kung ang lahat ng ebidensya ng kanyang pag-iral ay nakakandado sa mga kamay ni Ren? Waling iha, bakit ba ang tagal mong pumasok? Kanina pa kami naghihintay ng anak ko rito sa sala. Alam mo namang mahina ang katawan ko at kailangan ko ng sustansya. Ang tinig ni Doña Caridad ay muling bumalik sa malambing ngunit mapanuring tono. Tila ba ang mga salitang narinig ni Waling kanina ay isa lamang masamang panaginip. Ngunit ang bawat pintig ng puso ni Waling ay nagpapaalala sa kanya ng hapdi ng katotohanan. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng sala. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at tila ba may nakagapos na kadena sa kanyang mga binti. Inilapag niya ang baunan sa ibabaw ng lamesang gawa sa mamahaling nara. Ngunit sa kanyang paningin, ang kinang nito ay tila nanunukso sa kanyang kahirapan. Mabilis na lumapit si Ren sa kanya. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang huwad na ngiti na dati ay nagpapabilis sa tibok ng puso ni Waling. Ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng pagkasuklam. Hinawakan ni Ren ang kanyang mga kamay, ang mga daliring magaspang mula sa maghapong pagtatrabaho at hinaplos ito ng may pagkukunwari. Pasensya ka na, sweetheart, kung medyo mainit ang ulo ni Mama. You know her? Medyo nahihilo lang siguro dahil sa gutom. Salamat dito sa dinala mo, ha? Iba talaga ang luto mo. Amoy pa lang. Alam kong pinagpuyatan mo na naman. Ang sabi ni Ren habang binubuksan ang baunan. Ang usok mula sa mainit na lugaw ay pumailan lang sa hangin. Dala ang amoy ng luya na ayon kay Ren kanina ay nakakasuka. Ngunit ngayon ay tila ba pinupuri niya sa harap ng kanyang kasintahan. Hindi nakapagsalita si Waling. Ang kanyang dila ay tila naging tuyong kahoy sa loob ng kanyang bibig. Pinanood niya si Doña Caridad na kumuha ng kutsara at tumikim ng lugaw habang ang mga mata nito ay nakapako sa kanya, mga matang puno ng pagmamataas na pilit, ikinukubli ng isang mapait na ngiti. Alam mo naman, Waling, kung hindi dahil sa amin, baka hanggang ngayon ay nagtitiis ka pa rin sa initan ng terminal. Kami lang ang tumanggap sa iyo ng buo sa kabila ng iyong kalagayan. Isang malaking utang na loob mo sa pamilya Almazar na balang araw ay magiging asawa ka ng isang tulad ni Ren. Kaya naman, konting tiis pa sa trabaho, iha. Para naman ito sa kinabukasan ninyong dalawa. Dagdag pa ng matandang babae habang dahan-dahang ngumunguya. Ang bawat salita ay tila isang marahang sampal na paulit-ulit na dumadapo sa pisngi ni Waling. Ang konsepto ng utang na loob na itinanim nila sa kanyang isipan sa loob ng isang dekada ay tila naging isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang pagkatao. Naramdaman ni Waling ang panginginig ng kanyang mga tuhod, kaya dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng niyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakayuko sa kanyang sariling mga kamay.
Nakita niya ang maliliit na paso mula sa tilamsik ng mantika, ang mga kalyo na bunga ng paghawak ng mabibigat na kaldero, mga sugat ng digmaan na ginawa niya para sa pag-ibig na isa palang malaking panloloko. Speaking of kinabukasan, sweetheart, ang pagputol ni Ren sa katahimikan habang inilalapit ang kanyang mukha sa dalaga. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang masuyo ngunit mapilit na tono. May kaunting aberya kasi sa opisina. Yung isa nating van, kailangang palitan ng makina at yung bangko, medyo naghihigpit sa credit line natin. I need around 100,000 pesos para hindi maantala ang biyahe natin ngayong linggo. Alam mo namang ito lang ang inaasahan natin para sa wedding preparations natin, di ba? Tumingin si Waling kay Ren. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nakita niya ang lalaking mahal niya nang walang anumang piring sa mata. Nakita niya ang isang estrangherong handang magnakaw sa kanyang sariling asawa-to-be. Ang halagang hinihingi nito ay ang huling ipon niya sa kooperatiba. Ang perang inilaan niya para sana sa pambili ng gamot ng kanyang may sakit na tatay sa probinsya at ang pambayad sa huling hulog ng kanyang munting kwaikom. Ren, wala na akong ganoong kalaking halaga sa ngayon. Kakabayad ko lang ng kuryente at upa sa pwesto. Ang mahinang tugon ni Waling, ang kanyang boses ay halos pabulong na dahil sa bigat ng nararamdaman. Agad na nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Ren. Ang lambing ay napalitan ng isang malamig na inis, bagamat pilit pa rin itong itinatago sa likod ng kanyang mapanuring mga mata. Samantala, si Doña Caridad ay marahas na inilapag ang kanyang kutsara sa loob ng mangkok na lumikha ng isang matalim na tunog na yumanig sa katahimikan ng silid. Waling, huwag ka namang maging madamot sa pamilyang nagbigay sa iyo ng dangal. Isang tawag lang namin sa bangko. Pwedeng-pwede na kaming kumuha ng ibang investor, pero gusto ni Ren na ikaw ang kasama niya sa tagumpay. Huwag mo namang sayangin ang tiwalang binigay namin sa iyo simula nung kinuha ka namin sa putikan. Ang matalim na sabi ni Doña Caridad. Ang kanyang boses ay tila isang latigo na humahampas sa konsensya ng dalaga. Sumandal si Ren sa kanyang upuan at bumuntong hininga ng malalim. Tila ba siya ang biktima sa sitwasyong ito? Sweetheart, isipin mo naman ang image natin. Ano na lang ang sasabihin ng mga kaibigan ni Mama kapag nalaman nilang hindi natuloy ang mga plano natin dahil sa maliit na halaga? Sige na, ibigay mo na ang huling pirma mo sa dokumentong ito. Isang pirma lang at maaayos natin ang lahat. Hindi mo naman gustong mapahiya ang pamilya ko, di ba? Inilapag ni Ren sa harap niya ang isang puting papel na puno ng mga teknikal na salitang hindi niya lubos na maunawaan. Ngunit ang isang salita ay malinaw na nakasulat. Sanla. Ang kanyang pangarap, ang tanging kabuhayan na itinaguyod niya ng dugo at pawis, ay muling isinusugal ni Ren para sa isang buhay na hindi naman sa kanya. Habang hawak ni Waling ang pluma, naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala na huwag ituloy ang pagkakamaling ito. Tumingin siya kay Doña Caridad na naghihintay na tila isang buwaya sa pampang at kay Ren na nakangiti ng may kasabikan. Ito na ba ang huling pinto na isasara ko sa aking sariling kaligayahan? Kung ibibigay ko ang huling pirma na ito, may matitira pa ba sa akin? O tuluyan na akong magiging isang aninong walang pangalan sa ilalim ng kanilang mga paa? Nanginginig ang kamay ni Waling habang dahan-dahang idinidikit ang dulo ng pluma sa papel. Ngunit sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang mahinang tunog ng isang bagong mensahe na pumasok sa cellphone ni Ren na naiwan sa ibabaw ng mesa. Hindi sinasadyang dumapo ang kanyang paningin sa screen at doon ay nabasa niya ang mga salitang tila isang huling hatol sa kanyang bitayan. Excited for the resort tonight, babe? Make sure you get the money from that market girl first. Love you. Tila naging yelo ang dugong nananalaytay sa mga ugat ni Waling nang mabasa ang mga salitang yon sa screen ng telepono ni Ren. Ang pluma na hawak niya ay
lumikha ng isang malaking mantsa ng tinta sa puting papel, isang itim na dungis na tila sumisimbolo sa kanyang nadungisang tiwala. Market Girl. Ang bansag na yon ay umaling-awngaw sa kanyang pandinig, mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na maaari niyang matanggap. Iha, bakit ka tumigil? Pirmahan mo na para matapos na tayo rito. Ang pagmamadali ni Doña Caridad, ang boses nito ay puno ng pagkainip na binalutan ng pekeng lambing. Dahan-dahang binitiwan ni Waling ang pluma. Naramdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang mga daliri na tila may sariling buhay. Medyo nahihilo lang po ako. Baka dahil sa usok ng kalan kaninang madaling araw. Pwede po bang uminom muna ng tubig? Ang mahinang katwiran ni Waling, pilit na pinatatatag ang boses bagamat ang kanyang kalooban ay parang isang basong kristal na nahulog at nagkapira-piraso. Habang naglalakad si Ren patungo sa kusina upang kumuha ng tubig, ang isipan ni Waling ay tila isang pelikulang biglang bumalik sa nakaraan. Naalala niya ang unang araw niya sa bumbero ng Batangas, 10 taon na ang nakalilipas. 14 na taong gulang pa lamang siya noon nang magsimulang maglako ng kakanin sa gitna ng initan at alikabok ng terminal. Sa bawat barya na nahuhulog sa kanyang munting lata, may pangarap siyang itinatayo. Doon niya unang nakilala si Ren, ang lalaking tila isang prinsipe na bumaba mula sa isang marangyang sasakyan upang bumili ng kanyang tinda. Naalala ni Waling ang mga gabi na hindi siya natutulog upang magbalat ng ton-toneladang sibuyas at bawang. Ang mga hapon na ang kanyang balat ay tila nasusunog na sa tindi ng sikat ng araw habang naghahain sa mga driver at kargador. Ang bawat sentimo ng kanyang kinikita ay hindi niya ginastos para sa sarili. Imbes na bumili ng bagong damit o sapatos, ibinigay niya ang lahat kay Ren para sa pangarap nitong magkaroon ng sariling kumpanya ng sasakyan. Akala niya, ang tagumpay ni Ren ay tagumpay din niya. Akala niya, ang pawis na pumapatak mula sa kanyang noo ay ang siyang magdidilig sa kanilang pagsasama. Ngunit ang lahat ng yon ay isang malaking kasinungalingan. Ang bawat sakripisyo niya ay itinuring lamang nilang puhunan para sa kanilang marangyang buhay habang siya ay nananatiling market girl sa kanilang paningin. Nabalik ang kanyang diwa nang ilapag ni Ren ang baso ng tubig sa kanyang harap. Heto, inumin mo muna. You work too hard, sweetheart. Kaya kailangan na nating maayos itong business para makapag-relax ka na rin. Ang sabi ni Ren habang hinahaplos ang kanyang balikat. Ang haplos na yon, na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas, ay tila isang malansang ahas na gumagapang sa kanyang balat. Tumayo si Waling at kinuha ang kanyang luma at kupas na bag. Kailangan ko lang pong magpahangin sa labas sandali. Babalik ako, pangako. Ang sabi niya, hindi tumitingin sa mga mata ng dalawa. Waling! Yung pirma mo! Ang pahabol na sigaw ni Doña Caridad. Ngunit hindi na lumingon ang dalaga. Naglakad siya patungo sa sampayan sa likod ng villa, kung saan nakasampay ang mga barong at polo ni Ren na siya rin ang naglaba at nagplansa. Sa gitna ng kanyang naguguluhang isip, nakita niya ang coat na isusuot ni Ren para sa kanilang freedom party mamaya. Isang hindi maipaliwanag na udyok ang nagtulak sa kanya upang kapain ang mga bulsa nito. Doon, sa loob ng maliit na bulsa sa tapat ng dibdib, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang piraso ng papel. Inilabas niya ito at dahan-dahang binuksan. Ito ay isang resibo mula sa isang sikat na tindahan ng alahas sa Makati. Ang petsa ay kahapon lang. Ang nakasulat, isang 18 karat gold engagement ring na may malaking diamante. Ang halaga nito ay katumbas ng halos kalahating taon niyang kita sa Quaycom. Naramdaman ni Waling ang pagtulo ng isang mainit na luha sa kanyang pisngi na pumatak mismo sa ibabaw ng resibo. Hindi ito para sa kanya dahil ang singsing na ibinigay sa kanya ni Ren ay isang manipis at lumang ginto na ayon dito
ay pamana pa ng lola niya. Ang katotohanan ay tila isang malaking pader na gumuho sa kanyang harapan. Habang siya ay nagpapakamatay sa pagtatrabaho upang bayaran ang kanilang mga utang, ang lalaking mahal niya ay bumibili ng brilyante para sa ibang babae gamit ang perang pinaghirapan niya. Inukom ni Waling ang kanyang mga palad hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang balat. Ang sakit ng pagkakanulo ay tila isang apoy na dahan-dahang tumutupok sa kanyang huling pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, ang bakas ng kanyang nakaraan bilang isang martir ay tuluyan ng nabura. Dahan-dahan niyang ibinalik ang resibo sa bulsa ni Ren. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng luha, ay naging kasing tigas na ng bato. Alam na niya ang kanyang gagawin. Hindi niya pipirmahan ang papel. At hindi lang iyon. Ititigil niya ang bawat daloy ng salapi na nagbibigay buhay sa mga anay na ito na umuubos sa kanyang pagkatao. Ngunit bago pa man siya makabalik sa loob, narinig niya ang boses ni Ren na papalapit sa likod ng bahay. Kausap muli ang kung sino sa telepono. Oo, Claribel. Ayos na. Pipirma na ang tangang to. Konting acting na lang at makukuha na natin ang pambayad sa resort. Maghanda ka na. Dahil simula bukas, wala na tayong market girl na iisipin. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Waling habang nakatitig sa kawalan. Ang akala ni Ren ay siya ang huling tumatawa, ngunit hindi niya alam na ang bawat salitang binitawan niya ay ang siyang magsisilbing susi sa 10 pintong isa-isang ikakandado ni Waling simula sa gabing ito. Paano kaya tatanggapin ni Ren kung ang tangang tinatawag niya ay siya palang may hawak ng huling alas sa larong? Akala niya ay panalo na siya. Attorney, wala na po ba talaga akong halaga sa kanila? Kundi ang tinta ng pluma ko sa kanilang mga dokumento? Ang tanong na ito ni Waling ay tila isang piping pagsamo habang nakaupo siya sa isang sulok ng kanyang munting karinderya sa tapat ng bumbero ng Batangas. Ang paligid ay puno ng ingay ng mga makina ng bus at ang amoy ng krudo na humahalo sa usok ng kanyang mga niluluto. Ngunit para kay Waling, ang mundo ay naging kasing tahimik ng isang libingan. Sa harap niya ay nakatayo si Attorney Solana Reyes, isang ginang na may maamong mukha, ngunit may mga matang nagsasabi ng katotohanan. Si Attorney Solana ay matagal ng suki ng kanyang tinitingalang luto, isang saksi sa bawat patak ng pawis ni Waling sa loob ng maraming taon. Naramdaman ni Waling ang panginginig ng kanyang mga balikat, hindi dahil sa lamig ng hanging nanggagaling sa dagat, kundi dahil sa bigat ng mga papel na iniabot sa kanya ng isang lalaking nakabarong kanina lamang. Ang lalaking iyon, na nagpakilalang kinatawan ng isang pribadong kumpanya ng pautang, ay dumating upang inspeksyonin ang kanyang pwesto. Doon lamang nalaman ni Waling ang katotohanang mas masakit pa sa pagtataksil ni Ren. Iha, hayaan mong tingnan ko ang mga dokumentong yan. Ang mahinahon, ngunit seryosong sabi ni Attorney Solana. Kinuha ng abogado ang mga papel at isinuot ang kanyang salamin. Habang binabasa ng abogado ang bawat linya, naramdaman ni Waling ang unti-unting pagkawala ng hangin sa kanyang paligid. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Bawat tibok ay may kasamang hapdi na tila hinihiwa ang kanyang dibdib. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Mang Carding, ang matandang driver na itinuring na niyang pangalawang ama. Nakatayo ito malapit sa kalan. Ang mukha ay puno ng pag-aalala habang pinagmamasdan ang kanyang anak-anakan na unti-unting naglalaho ang sigla. Ang bawat kagamitan sa loob ng karinderya, ang mga lumang kaldero, ang mga bangkong gawa sa kahoy, ang bawat bitak sa pader, ay tila mga piping saksi sa 10 taon ng kanyang buhay na ngayon ay nanganganib na mawala. Waling, makinig ka sa akin. Ang basag na katahimikan ni Attorney Solana. Ang kanyang boses ay puno ng galit na pilit itinatago. Ang dokumentong ito ay isang deed of mortgage
At ang nakalagay na pirma rito bilang may-ari ng karinderya, ito ay pangalan mo. Ngunit alam nating dalawa na hindi mo ito nilagdaan. 'Di ba? Hindi makasagot si Waling. Ang kanyang paningin ay nakapako sa pirma sa ibaba ng papel. Ang bawat kurba ng panulat, ang bawat kanto ng mga letra. Ito ay isang eksaktong kopya ng kanyang pirma. Ngunit alam niya sa kanyang kalooban na hindi ang kanyang kamay ang gumawa niyon. Ang bawat detalye ay tila isang malinaw na bakas ng isang planadong pagnanakaw. Ginaya niya ang pirma ko, attorney. Ang sa wakas ay lumabas na mga salita mula sa nanginginig na labi ni Waling. Ang bawat salita ay tila isang tumpok ng graba na lumalabas sa kanyang lalamunan. Si Ren. Ginamit niya ang tanging bagay na nagbibigay sa akin ng dangal upang ipambayad sa kanyang mga luho. Isinangla niya ang buhay ko nang hindi ko alam. Hinawakan ni Attorney Solana ang kamay ni Waling, ang mga daliring magaspang na binalot ng init ng pag-asa. Hindi lang ito simpleng utang, Waling. Ito ay forgery at qualified theft. Ang lalaking akala mo ay bubuo sa iyong buhay ay ang siya palang unti-unting nagnanakaw ng iyong pagkatao. Ngunit tandaan mo ito, ang batas ay hindi natutulog para sa mga taong marunong lumaban. Naramdaman ni Waling ang isang mainit na bugso ng emosyon, isang timpla ng matinding pighati at isang bagong silang na galit. Ang kanyang buong katawan ay tila naging isang mitya na dahan-dahang nagniningas. Ang mga alaala ng kanyang mga gabi ng pagpupuyat at pagtitiis ay muling nagbalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagdulot ng luha, kundi ng isang malamig at matalim na paninindigan. Tumingin siya sa labas kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bus, nag-iiwan ng isang kulay dugong langit. Sa loob ng 10 taon, hinayaan niyang ang mga almazar ang magdikta ng kanyang halaga. Hinayaan niyang ang kanyang utang na loob ang magsilbing tanikala sa kanyang mga pangarap. Ngunit sa pagkakita sa huwad na pirmang iyon, ang huling hibla ng kanyang pagiging martir ay tuluyan ng naputol. Ano po ang kailangan kong gawin, attorney? Ang tanong ni Waling. Ang kanyang boses ay hindi na pabulong, kundi mayroon ng bigat ng isang desisyong hindi na mababali. Kailangan nating simulan ang pag-lock sa bawat pinto, Waling. Isa-isa. Hanggang sa wala na silang madaanan, kundi ang pader ng katarungan. Ang sagot ni Solana. Ngunit habang nag-uusap ang dalawa, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng karinderya. Bumaba si Ren, suot ang kanyang pinakamagandang ngiti. Tila walang anuman ang nangyari. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan habang papalapit kay Waling. Sweetheart, good news! Na-approve na ang loan natin. Maayos na ang lahat para sa party mamaya. Bakit nandito si attorney? May problema ba? Ang masayang bati ni Ren, tila ba ang kanyang mga salita ay sadyang idinisenyo upang balutin ng asukal ang isang nakamamatay na lason. Nanatiling tahimik si Waling. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng lamesa habang pinagmamasdan ang lalaking handang pumatay sa kanyang kinabukasan para sa isang gabing kasiyahan. Sa sandaling iyon, ang tanong na bumabagabag sa kanya ay hindi na kung paano siya magpapatuloy, kundi kung gaano kalalim ang hukay na handa niyang ihanda para sa pagbagsak ni Ren Almazar. Paano kaya magagawa ni Ren na mapanatili ang kanyang ngiti kapag nalaman niyang ang bawat dokumentong hawak niya ay isa na lamang piraso ng papel na walang saysay? Ang pagdating ng makintab na sasakyan ni Ren sa tapat ng karinderya ay nagdulot ng pag-angat ng alikabok sa tuyong lupa ng terminal. Isang marahas na paalala ng agwat sa pagitan ng mundong kinatatayuan ni Waling at ng mundong pilit na inaabot ng lalaking ito. Nanatiling nakatayo si Waling sa tabi ni Attorney Solana. Ang kanyang mga kamay ay nakatago sa loob ng bulsa ng kanyang apron. Pilit na pinipigilan ang panginginig na tila isang lindol na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Sweetheart, bakit parang seryoso yata ang usapan ninyo rito ni attorney?
Hayaan niyo muna ang mga problema. Dahil ngayong gabi, we are going to celebrate. Tapos na ang pagtitiis natin sa maliit na kita. Ang sabi ni Ren, habang bumababa sa sasakyan, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa na tila siya ay isang haring nag-uwi ng tagumpay. Ngunit bago pa man makasagot si Waling, bumukas ang pinto sa kabilang bahagi ng sasakyan. Isang babaeng nakasuot ng malaking salamin sa mata at damit na halatang galing sa mamahaling butik ang lumabas. Si Claribel. Ang hangin sa paligid ng karinderya ay biglang naging mabigat dahil sa halimuyak ng mamahaling pabango na pilit na bumubura sa amoy ng bawang at sili na nakadikit sa balat ni Waling. Ang bawat hakbang ni Claribel sa lupang puno ng dumi ay tila isang paglapastangan sa bawat butil ng kanin na tinitinda ni Waling. Ren, dinala mo ba talaga ako rito? The smell is just too much. Let's go. Baka mahuli tayo sa appointment natin para sa fitting. Ang maarteng sabi ni Claribel, habang ang kanyang mga mata ay pilit na umiiwas sa tingin ni Waling. Tila ba ang dalaga ay isang mantsa na ayaw niyang dumikit sa kanyang malinis na imahe? Tumingin si Ren kay Waling ng may bahid ng pag-aalala. Ngunit hindi ito pag-aalala para sa nararamdaman ng kanyang kasintahan, kundi pag-aalala na baka masira ang kanyang plano. Sweetheart, pasensya ka na. Si Claribel, siya yung marketing consultant na kinuha ko para sa bago nating project. Kailangan naming mag-meeting sa resort para maayos ang launching. Don't worry, babalik din ako agad. Hinanap ni Waling ang boses niya sa gitna ng nagbabadyang unos sa kanyang dibdib. Consultant? Ganoon ba ang trabaho ng isang consultant, Ren? Ang isukat ang singsing na hindi para sa kanya? Ang maghanda para sa isang party na ang pambayad ay galing sa pawis ng taong hinahamak niya? Ang bawat salita ni Waling ay dahan-dahang lumabas, malamig at matalim, na tila isang piraso ng yelo na idinidikit sa mainit na balat. Napahinto si Ren. Ang kanyang huwad ng ngiti ay dahan-dahang naglaho at napalitan ng isang mapanuring tingin. Ngunit bago pa siya makagawa ng alibay, itinaas ni Claribel ang kanyang kamay upang ayusin ang kanyang buhok, isang sadya at mapanghamong kilos. Doon, sa ilalim ng sikat ng araw, kuminang ang brilyanteng nakasuot sa kanyang daliri. Ang singsing na ang resibo ay nasa bulsa ng coat ni Ren. Naramdaman ni Waling ang isang matinding hapdi na tila binuhusan ng asido ang kanyang bukas na sugat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging kasing bigat ng isang martilyong humahampas sa kanyang katinuan. Ngunit sa halip na sumabog, naramdaman niya ang isang kakaibang katahimikan, ang katahimikan ng isang biktima na dahan-dahang nagiging isang hukom. Let's go, Ren! Hindi mo naman kailangang mag-explain sa kanya. She's just a market girl, remember? She won't understand our world anyway. Ang pag-uyam ni Claribel habang sumasakay muli sa sasakyan. Nang dahan-dahang umalis ang sasakyan, naiwan si Waling na nakatayo sa gitna ng alikabok, kasama si Attorney Solana at Mang Carding na hindi malaman ang sasabihin. Kinuha ni Waling ang kanyang cellphone mula sa bulsa at tila may sariling isip ang kanyang mga daliri na binuksan ang social media account ni Claribel. Isang bagong post ang bumungad sa kanya. Isang litrato ng singsing na may background ng Villa Almazar. Ang caption ay tila isang huling hininga ng kanyang pasensya. Finally free from the smell of onions, real diamonds for a real queen, no more small-time dreams. #new chapter, #upgrade, #sorry not sorry. Ang bawat letra sa post na yon ay tila mga anay na kumakain sa huling bakod ng pagtitimpi ni Waling. Ang kanyang mga mata ay naging kasing dilim ng langit bago ang isang malakas na bagyo. Ang galit na matagal niyang kinulong sa ilalim ng kanyang pagiging martir ay dahan-dahang kumakawala. Hindi bilang isang pagsigaw, kundi bilang isang matalinong plano. Naramdaman ni Waling ang init ng araw sa kanyang likuran, ngunit ang kanyang kalooban ay kasing lamig na ng kamatayan. Tumingin siya kay Attorney Solana. Ang kanyang mga mata ay nagniningning
sa isang bagong uri ng apoy. Attorney, sabi niyo po kanina, ang bawat pinto ay kailangang ilock. Ngayon ko naintindihan, hindi sapat na ilock ko lang ang mga account ko. Kailangan kong siguraduhin na kapag sinarado ko ang pinto, sila ang nasa loob ng silid na nasusunog sa sarili nilang kasinungalingan. Ang bawat butil ng pawis na pumatak mula sa kanyang noo ay tila naging isang sumpa na naniningil ng katarungan. Sa sandaling iyon, ang waling nakilala nila bilang masunurin at tahimik ay tuluyan ng pumanaw. Ang isilang na bago ay isang babaeng handang sumunog ng mga tulay upang matiyak na wala nang makakatawid patungo sa kanyang muling pagkadurog. Ngunit habang tinititigan niya ang post ni Claribel, isang bagay ang napansin ni Waling sa gilid ng litrato. Isang pamilyar na folder na nakapatong sa lamesa ni Ren sa loob ng villa. Ito ang folder ng mga orihinal na titulo ng kanyang lupain sa probinsya, ang tanging pamana ng kanyang mga magulang. Bakit nasa labas ang folder na yon? Ano pa ang ibang dokumentong hindi niya pa alam na nanakaw na pala sa kanya? Ang bawat dampi ng daliri ni Waling sa malamig na screen ng kanyang cellphone ay tila isang hakbang patungo sa isang digmaang wala nang balikan. Sa loob ng maliit na silid, sa likod ng kanyang karinderya, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang aandap-andap na bumbilya, sinimulan ni Waling ang pagbawi sa kanyang ninakaw na pagkatao. Ang digital na mundo na dati ay itinuring niyang tulay ng pagmamahalan nila ni Ren ay isa palang malawak na bitag kung saan dahan-dahang sasaidin ang kanyang huling sentimo. Ang unang susi, Waling, ay ang kontrol sa iyong sariling bunga ng pagod, ang tila bulong ni Attorney Solana na paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan ang mobile banking app. Ang password na ginagamit niya sa loob ng 5 taon ay ang petsa ng kanilang anibersaryo. Isang petsang dati ay puno ng tamis, ngunit ngayon ay may lasa na ng kalawang at lason. Sa bawat pag-scroll niya sa listahan ng mga transaksyon, ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. 1,000 piso para sa isang dinner sa Tagaytay, 5,000 piso para sa isang luxury spa treatment, at ang pinakamasakit, ang sunod-sunod na paglipat ng pera patungo sa isang account na hindi pamilyar sa kanya. Ngunit alam niya sa kanyang kalooban kung kanino patungo. Ang bawat sentimong ito ay mula sa bawat platong inihain ko sa ilalim ng initan. Ang pait na sambit ni Waling sa kanyang sarili. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa screen, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Hindi na siya iiyak para sa pagkawala ng pera. Iiyak siya para sa katarungan. Dahan-dahan niyang pinindot ang change password. Ang bagong code na kanyang inilagay ay hindi na petsa ng anumang pag-ibig, kundi ang petsa ng kamatayan ng kanyang tatay. Ang lalaking nagturo sa kanya na ang dangal ay hindi kailanman dapat ipagpalit sa kahit anong halaga. Sa sandaling matapos ang proseso, naramdaman ni Waling ang isang bahagyang kaginhawaan. Tila ba isang mabigat na pinto ang kanyang matagumpay na naipadlock. Isang pinto pa lang yon. Siyam pa ang natitira. Kinabukasan, bumalik si Waling sa Villa Almazar. Kailangan niyang makuha ang folder na nakita niya sa post ni Claribel. Ang bawat hakbang niya sa loob ng mansyon ay puno ng pag-iingat. Ang kanyang pandama ay nakatuon sa bawat kaluskos ng paligid. Ang hangin sa loob ng villa ay tila mas lalong naging mapangapi, dala ang amoy ng kamanyang at lumang kagamitan na pilit na nagpapaalala sa kanyang mababang katayuan. Nang matiyak niyang wala si Doña Caridad sa sala at nasa banyo si Ren, dahan-dahan siyang pumasok sa study room. Ang folder na kulay ube ay naroon pa rin, nakapatong sa ibabaw ng laptop ni Ren na kasalukuyang nakabukas. Sa tabi nito ay ang mga dokumento ng kanyang lupa sa probinsya. Naramdaman ni Waling ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Isang marahas na tambol
na tila nagbababala ng panganib. Habang maingat niyang kinukuha ang mga dokumento, nahagip ng kanyang paningin ang screen ng laptop. Bukas ang email ni Ren. Ang subject ng huling mensahe ay Draft Sale Agreement, Batangas Property. Ang kanyang mundo ay tila muling gumuho. Balak na talagang ibenta ni Ren ang tanging alaala ng kanyang mga magulang. Hindi na ito simpleng panloloko. Ito ay isang tangkang burahin ang kanyang nakaraan at kinabukasan. Sa tindi ng galit, hindi napansin ni Waling na lumampas na ang oras. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid. Ang tunog ng mga yabag sa sahig na gawa sa kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan. Waling! Anong ginagawa mo rito sa gamit ko? Ang boses ni Ren ay malamig at puno ng paghihinala. Nakatayo ito sa may pintuan, may hawak na tuwalya at ang buhok ay basa pa. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng mapanlinlang na lambing, ngayon ay matalas na nakatitig sa mga kamay ni Waling na hawak-hawak ang laptop. Naramdaman ni Waling ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang laptop ay mabigat sa kanyang kandungan at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang taon ng pagdurusa. Wala siyang mahanap na salita. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis, habang ang anino ni Ren ay dahan-dahang lumalapit, tila isang mandaragit na nakakita ng biktima sa loob ng sarili nitong lungga. I asked you a question, Waling. Bakit mo hawak ang laptop ko? May hinahanap ka ba na hindi mo dapat makita? Ang bawat hakbang ni Ren ay nagdudulot ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng silid. Sa sandaling iyon, ang takot ni Waling ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa planong maaari ng mabigo bago pa man ito tuluyang magsimula. Paano niya maipapaliwanag ang kanyang presensya sa harap ng ebidensya ng kanyang sariling pagtataksil sa kanilang huwad na relasyon? Ang mga mata ni Ren ay tila dalawang talim na pilit na humihiwa sa katinuan ni Waling. Ang bawat segundong dumadaan ay tila isang patak ng asidong tumutunaw sa kanyang lakas ng loob. Ngunit sa ilalim ng kanyang takot, isang mas malalim na instinto ang nag-udyok sa kanya upang kumilos. Ang instinto ng isang babaeng wala nang balak pang maging biktima. Ren, akala ko kasi may problema ang laptop mo. May lumabas na kakaibang mensahe kanina habang nililinis ko ang lamesa. Ang mahinang tugon ni Waling. Pilit na pinatitibay ang kanyang boses habang dahan-dahang isinasara ang takip ng laptop. Naisip ko lang na baka virus ito at makasira sa mga documents mo para sa project natin. Alam mo namang wala akong gaanong alam sa mga ganito, pero ayaw ko lang na maantala ang mga plano mo. Ang paggamit ni Waling sa kanyang sariling kamangmangan bilang pananggalang ay tila tumalab sa ego ni Ren. Nakita ni Waling ang dahan-dahang pagluwag ng mga ugat sa noo ng lalaking ito. Ang hinala ay napalitan ng isang mapang-uyam na ngiti. Ang ngiti ng isang taong naniniwalang mas matalino siya kaysa sa kanyang kausap. Hay naku, Waling! Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mong pakialaman ang mga gamit na hindi mo naman naiintindihan? You're a cook, sweetheart. Focus on the kitchen and let me handle the technology. Ang sabi ni Ren habang kinukuha ang laptop mula sa kanya. Sige na, bumalik ka na sa terminal. Kailangan mong i-double check ang mga deliveries para sa party mamaya. We need everything to be perfect. Naglakad palayo si Waling. Ang bawat hakbang niya palabas ng Villa Almazar ay tila isang pagtakas mula sa isang masikip na bitayan. Sa loob ng kanyang apron, mahigpit niyang hawak ang folder ng kanyang mga titulo sa lupa na nagawa niyang itago bago pa man siya tuluyang mahuli. Ang lamig ng plastic na cover ng folder ay tila nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan sa gitna ng naglalagablab na galit sa kanyang dibdib. Pagdating niya sa kanyang karinderya sa tapat ng terminal, ang init mula sa mga kalan ay sumalubong sa kanyang pagod na katawan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang init ay hindi nagmula sa apoy, kundi sa pakiramdam ng pag-iisa. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang munting kaharian, pinagmamasdan ang mga naglalakihang kaldero na tila mga piping saksi
sa kanyang paghihirap. Dahan-dahang pumatak ang kanyang mga luha sa ibabaw ng mainit na takip ng kaldero na agad namang naglaho at sumama sa usok ng nilagang baka. Hindi niya napansin na lumapit sa kanya si Mang Carding, ang matandang draper na laging may bitbit na baon ng malasakit. Hindi ito nagsalita. Sa halip ay kinuha nito ang isang basong puno ng malamig na tubig at dahan-dahang inilapag sa tapat ni Waling. Ang tunog ng baso sa ibabaw ng kahoy na lamesa ay tila isang paalala na mayroon pa ring mga taong nakakakita sa kanyang tunay na halaga. Waling iha, ang mga kamay na nagpapakain sa marami ay hindi nararapat na manginig sa takot. Ang mahinahong sabi ni Mang Carding habang pinagmamasdan ang mga daliri ni Waling na may bakas ng bagong paso mula sa kalan. Ang bawat sugat sa iyong balat ay tanda ng iyong sipag, hindi ng iyong pagkatalo. Huwag mong hayaang ang mga taong hindi marunong humawak ng sandok ang magdikta kung kailan ka mapapagod. Kinuha ni Mang Carding ang isang maliit na lalagyan ng ointment at dahan-dahang ipinahid ito sa pasong natamo ni Waling kanina sa villa. Ang haplos ng matanda ay puno ng respeto, isang bagay na kailanman ay hindi niya naramdaman sa loob ng mansyon ng mga Almazar. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling naramdaman niyang muli na siya ay isang tao, hindi lamang isang kasangkapan para sa pera. Salamat po, Mang Carding. Ang pabulong na tugon ni Waling, ang kanyang boses ay tila isang hanging naghahanap ng masisilungan. Ngunit ang katahimikan sa pagitan ng dalawa ay naputol nang dumating ang isang delivery truck sa tapat ng karinderya. Ang driver ay may dalang isang malaking bouquet ng bulaklak at isang card na may disenyong ginto. Akala ni Waling ay para sa kanya ito, ngunit nang basahin niya ang nakasulat, ang kanyang puso ay tila muling piniga. Para kay Doña Caridad at Ren Almazar mula sa Lopez Land Developers, see you at the signing tomorrow for the Batangas property. Naramdaman ni Waling ang muling pagsikip ng kanyang lalamunan. Bukas na ang pirmahan para sa pagbebenta ng kanyang lupa. Habang iniisip niya ang tungkol sa bulaklak, isang malaking katanungan ang bumabagabag sa kanya. Paano nalaman ng Lopez Land Developers ang tungkol sa lupa kung ang mga orihinal na titulo ay kasalukuyang nasa kamay na niya? At sino ang nagbigay sa kanila ng katiyakan na matutuloy ang pirmahan bukas kung wala namang balak pumirma ang tunay na may-ari? Sa gitna ng usok at ingay ng terminal, naramdaman ni Waling na ang bawat pinto ay kailangan na talagang ikandado ng mas mabilis. Ang oras ay hindi na niya kaibigan, kundi isang kalaban na dahan-dahang sumasakal sa kanyang huling pag-asa. Ang bawat sulok ng Villa Almazar ay nababalot ng isang uri ng kaplastikan na tila ba ang mismong mga dingding ay gawa sa marupok na karton na pininturahan ng ginto. Sa loob ng marangyang sala, ang amoy ng mamahaling insenso ay pilit na bumubura sa katotohanang ang kumpanya ng pamilya ay unti-unti nang kinakain ng anay ng utang. Nakatayo si Waling sa gilid ng pinto. Hawak ang isang tray ng tsaa at merienda. Ang kanyang pigil na hininga ay tila isang ibon na naghahanap ng butas sa isang saradong bintana. Ay, Mareng Chona, huwag mo nang itanong ang presyo ng bagong set ng alahas ko. Regalo yan ni Ren sa akin mula sa huling kita ng aming trucking business. Alam mo naman ang anak ko, hindi matitiis ang kanyang ina. Ang boses ni Doña Caridad ay pumailan lang sa silid, puno ng pagmamayabang na tila ba siya ang reyna ng buong Batangas. Mula sa kanyang kinaroroonan, nakita ni Waling ang matandang babae na humihigop ng tsaa mula sa porselanang tasa na siya rin ang naghugas at nagpakintab. Ang bawat salita ni Caridad ay tila isang karayom na tumutusok sa balat ni Waling. Dahil alam niya ang katotohanan, ang alahas na yon ay binayaran mula sa perang inilaan sana ni Waling para sa pagpapaayos ng bubong ng kanyang karinderya. Pero Mare, paano na yung babaeng tagapalengke?
Tuloy na ba talaga ang kasal ni Ren sa kanya? Ang tanong ng kaibigan ni Caridad. Ang boses nito ay puno ng mapang-uyam na kuryosidad. Isang matalim at mapang-uyam na halakhak ang sumagot sa tanong na yon. Isang tunog na nagmula sa lalamunan ni Doña Caridad na tila ba ang ideya ng pagpapakasal ni Ren kay Waling ay ang pinakamalaking biro sa mundo. Kasal? Mare, gamitin mo naman ang utak mo. Isang almazar, magpapakasal sa isang babaeng amoy bawang at malansang isda. Ginagamit lang namin siya para makuha ang huling pirma sa mga ari-arian niya. Pagkatapos ng pirmahan bukas sa Lopez Land, itatapon na namin siya na parang basahang marumi. Naramdaman ni Waling ang isang marahas na panginginig sa kanyang mga kamay. Ang tray na hawak niya ay tila naging kasing init ng baga. Ang bawat salita ni Caridad ay tila isang hatol na nagpapatunay na ang 10 taon ng kanyang pag-aalaga, ang bawat gabi ng pagmamasa sa paa ng matandang ito, at ang bawat sentimong ibinigay niya ay walang halaga. Siya ay isang kasangkapan lamang na itatapon kapag wala ng pakinabang. Actually, nakausap ko na ang abogado namin. Pagpapatuloy ni Caridad, ang kanyang boses ay naging mas malamig at puno ng lason. Bukas, pagkatapos ng party sa resort, hindi na siya makakabalik sa villa na ito. Ipapalit ko na ang lahat ng kandado. Hayaan mo siyang bumalik sa kanal kung saan siya nanggaling. Ang kailangan lang namin ay ang kanyang pirma. At sa tangang iyon, madali lang siyang mapaniwala na para sa kinabukasan nila ang lahat. Ang pag-uusap na yon ay tila isang malakas na agos na tumatangay sa huling bakas ng pagtitimpi ni Waling. Naramdaman niya ang pagsikip ng kanyang dibdib. Ang bawat hininga ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Ang maskara ni Doña Caridad, ang maskara ng isang mapagmahal na biyenan, ay tuluyan ng nagkapira-piraso sa harap ng mga mata ni Waling. Dahan-dahan siyang umatras, hindi na itinuloy ang pagpasok sa sala. Ang bawat hakbang niya palayo sa silid na yon ay tila isang hakbang patungo sa isang bagong pagkatao. Sa loob ng kanyang isipan, ang bawat pangaalipusta at bawat plano ng pagtatapon sa kanya ay nagsilbing gasolina sa apoy ng kanyang determinasyon. Pagdating niya sa kanyang maliit na kwarto sa gilid ng villa, tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang mga mata niya ay hindi na ang mga mata ng isang martir na babae. Ito na ang mga mata ng isang biktima na natutong humawak ng sariling kapalaran. Kinuha niya ang kanyang lumang bag at inilabas ang isang maliit na recorder na ibinigay sa kanya ni Attorney Solana. Ang bawat salitang binitawan ni Doña Caridad kanina ay malinaw na naitala sa loob nito, isang ebidensya ng kanilang masamang balak. Ngunit habang tinititigan niya ang recorder, isang mas malalim na takot ang gumapang sa kanyang puso. Narinig niya ang boses ni Ren mula sa kabilang silid, tila may kausap sa telepono. Oo, kailangang bukas na bukas din ay maialis na ang lahat ng gamit niya sa karinderya. I've already arranged for the demolition crew. Pagkapirma niya, wala na siyang babalikan, kahit ang pwesto niya sa bumbero. Ang bawat hibla ng buhok ni Waling ay tumayo sa tindi ng kaba. Hindi lang pala ang lupa niya ang kukunin. Balak din nilang wasakin ang tanging kabuhayan na itinaguyod niya sa loob ng 10 taon. Ang tanong ay, paano niya pipigilan ang isang pagguho na nakaplano na hanggang sa huling detalye kung ang bawat kilos niya ay kasalukuyang binabantayan ng mga taong handang pumatay sa kanyang dignidad? Anong gagawin ni Waling ngayong alam na niyang bukas ay wala na siyang matutuluyan at wala nang babalikang hanap buhay? Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang timer ng isang bombang malapit nang sumabog. Waling iha, ito na ang huling pirma na kailangan natin para maging maayos ang lahat. Isang simpleng pirma lang at wala ka nang iisiping problema sa pera habang buhay. Ang boses ni Ren ay kasing tamis ng pulot, ngunit para kay Waling, bawat kataga nito ay tila isang malapot na putik na sumasakal sa kanyang hininga.
Inilapag ni Ren ang isang makapal na folder sa harap niya. Ang puting papel sa loob ay tila isang bitayan na naghihintay ng kanyang pagsang-ayon. Sa tabi nito ay isang gintong pluma, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Tila nanunukso sa kanyang mga daliring may bakas pa ng uling mula sa pagluluto ng hapon. Dahan-dahang iniabot ni Waling ang kanyang kamay. Ngunit sa halip na hawakan ang pluma, dahan-dahan niyang naramdaman ang muling pagbalong ng pait sa kanyang lalamunan. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 10 taon, ang mga gabing hindi siya natulog upang magbalot ng libu-libong lumpia. Ang mga hapon na tinitiis niya ang usok na sumusugat sa kanyang mga mata ay tila nagbabalik bilang isang marahas na sampal. Ang folder na ito ay hindi ang kanyang kinabukasan. Ito ang kanyang libingan. Ren, medyo malabo na ang paningin ko dahil sa usok ng kalan kanina sa palengke. Pwede bang bukas ko na lang ito basahin ng maigi? Ayaw ko namang magkamali ng pirma sa dokumentong sinasabi mong napakahalaga para sa atin. Ang kanyang boses ay mahinahon, pilit na itinatago ang naglalagablab na galit sa likod ng isang mapagkumbabang tono. Nakita ni Waling ang bahagyang pagkairita sa mga mata ni Ren, isang mabilis na kidlat ng inis na agad ding napalitan ng huwad na pag-aalala. Sweetheart, ang arte naman. Isang pirma lang naman ito. Hindi mo na kailangang basahin ang lahat ng terms. Trust me, okay? Ako ang bahala sa'yo. Ang pilit na pangungulit ni Ren habang hinahaplos ang kanyang likod. Ang bawat haplos na yon ay tila isang malansang ahas na gumagapang sa kanyang balat. Nag-iiwan ng malagkit na bakas ng pagtataksil. Eksaktong sa sandaling iyon, ang katahimikan ng silid ay naputol sa pagpasok ng isang katulong na may dalang malaking kahon na kulay ginto. Ang marahas na paglapag ng kahon sa lamesa ay tila isang huling hudyat ng nalalapit na trahedya. Sir Ren, dumating na po ang mga invitation para sa event bukas sa resort. Ang sabi ng katulong bago mabilis na umalis. Kinuha ni Ren ang isa sa mga imbitasyon at hindi sinasadyang bumukas ito sa harap ni Waling. Ang disenyo ay napakaganda. May mga embossed na gintong letra at amoy ng mamahaling pabango. Ngunit nang mabasa ni Waling ang mga nakasulat, ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na muling nahulog at nadurog sa semet. Ren Almazar's Freedom Party, a celebration of new beginnings and true love. Walang pangalan ni Waling sa imbitasyon. Ang nakasulat sa gilid ay ang mga inisyal na R at C na napapalibutan ng mga rosas. Ay, ito na pala. Ang masayang sabi ni Ren, tila nakalimutan ang presensya ni Waling sa tindi ng katuwaan. Sweetheart, heto ang sayo. Isinuot ko lang ang pangalan mo rito bilang special guest para hindi ka magtaka ang mga tao kung bakit wala ang bride-to-be sa party ng groom. Isuot mo yung pinakamagandang damit mo, ha? I want you to be there when I make the big announcement. Naramdaman ni Waling ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga daliri hanggang sa maging manhid ang kanyang buong katawan. Ang big announcement na sinasabi ni Ren ay ang pagtatapon sa kanya at nais pa nitong saksihan niya ang sarili niyang kahihiyan sa harap ng lahat. Ang imbitasyong hawak niya ay hindi isang paanyaya sa kasiyahan, kundi isang tiket sa sarili niyang bitayan. Dahan-dahan siyang tumayo. Bit-bit ang imbitasyong tila naging kasing bigat ng 1 toneladang bato. Sige Ren, darating ako. Sisiguraduhin kong hindi mo malilimutan ang anunsyong gagawin mo bukas. Lumabas si Waling ng Villa, ang bawat hakbang niya ay tila isang paglayo sa isang masamang panaginip. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahampas sa kanyang mukha. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang apoy ng determinasyon ay mas lalong nag-alab. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Attorney Solana. Attorney, ituloy na natin ang plano. Ang imbitasyon sa aking kamatayan ay nasa kamay ko na. Oras na para ako naman ang magpadala ng imbitasyon sa kanilang pagbagsak. Habang nakatitig sa madilim na kalsada, isang katanungan ang pilit na sumusulpot sa kanyang isipan. Sapat na ba ang mga ebidensyang hawak niya upang pigilan ang pagguho ng kanyang karinderya bukas ng umaga?
o huli na ang lahat para isalba ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng dangal. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang timer ng isang bombang malapit nang sumabog sa mismong pundasyon ng kanyang buhay. Paano kaya tatanggapin ni Ren kung ang freedom party na inihanda niya ay maging isang kulungan para sa kanyang sariling kasakiman? Attorney, kailan ba natapos ang pagiging tao ko at nagsimula ang pagiging makina para sa kanila? Ang tanong ni Waling ay tila isang piping pagsamo na lumutang sa loob ng maliit at masikip na opisina ni Attorney Solana. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang lampara sa ibabaw ng mesa na nagbibigay ng mahahabang anino sa mga tumpok ng dokumentong nagsisilbing ebidensya ng 10 taong pagnanakaw sa kanyang buhay. Sa labas, ang ulan ay dahan-dahang pumapatak sa bubong na yari sa luma at kinakalawang na yero na lumilikha ng isang malungkot at tila walang katapusang ritmo na sumasabay sa mabigat na tibok ng puso ni Waling. Dahan-dahang inilatag ni Attorney Solana ang mga bank statement sa harap ni Waling. Ang bawat pahina ay puno ng mga numerong katumbas ng bawat madaling araw na paggising ni Waling, bawat sugat sa kamay mula sa matalas na kutsilyo at bawat hapdi ng mata mula sa usok ng uling. Ngunit sa tabi ng mga numerong ito ay ang mga petsa ng paglabas ng pera na itinustos sa marangyang pamumuhay ni Ren at Claribel. Ang bawat linya ng tinta sa papel ay tila bakas ng dugong dumanak mula sa kanyang sariling mga ugat. Waling, handa na ang lahat. Ang bawat pekeng pirma, ang bawat ilegal na transaksyon, at ang bawat banta ni Doña Caridad ay naidokumento na natin. Bukas, sa gabi ng resort party, hindi lang ang pinto ng iyong puso ang ikakandado mo. Ikakandado natin ang bawat pagkakataon para muli kanilang saktan, ang mahinahong sabi ni Solana habang hinahawakan ang nanginginig na kamay ng dalaga. Sa gitna ng tensyon, dahan-dahang kinuha ni Waling mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na krus na yari sa kahoy. Ito ang tanging pamana ng kanyang yumaong ama, ang lalaking nagturo sa kanya na ang tunay na kayamanan ay nasa pagsisikap at katapatan. Hinaplos niya ang bawat ukit sa kahoy, naramdaman ang kinis nito na bunga ng maraming taon ng pagdarasal. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling naramdaman niya ang init ng pagmamahal ng kanyang ama. Isang paalala na sa kabila ng lahat ng dumi ng palengke at lansa ng isda, ang kanyang kaluluwa ay nananatiling busilak. Para sa iyo ito, Tay. Hindi ko nahahayaang tapakan nila ang pangalang ibinigay niyo sa akin, ang pabulong niyang pangako. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na nabura ng dahan-dahang umilaw ang screen ng kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok. Sa pagbukas ni Waling, ang kanyang hininga ay tila tumigil at ang kanyang mundo ay tila muling naging kasing lamig ng yelo. Isang litrato ang bumungad sa kanya. Doon, sa loob mismo ng kanyang maliit at payak na kwarto sa gilid ng Villa Almazar, ang tanging lugar na itinuring niyang santuwaryo, ay nakahiga si Claribel sa kanyang kama. Ang babae ay nakasuot ng paboritong shawl ni Waling, ang tanging regalo ni Ren na pinangalagaan niya sa loob ng maraming taon. Sa likod ni Claribel, nakatayo si Ren na may hawak na baso ng alak, nakangiti at tila ba ang buong silid ay kanila na. Ang caption ng litrato ay tila isang matalim na balaraw na bumaon sa kanyang likuran. Cleaning out the trash tonight. This room smells like a market girl's cheap dreams. Time for a complete renovation, starting with the bed. Thanks for the space, Waling. It's finally ours. Naramdaman ni Waling ang marahas na panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi lang ang kanyang pera, ang kanyang lupa, at ang kanyang dangal ang kinuha. Pati ang huling sulok ng kanyang pagkatao ay nilapastangan na. Ang bawat hibla ng kanyang shawl, na itinuring niyang simbolo ng pagmamahala ni Ren,
ay tila naging mga uod na gumagapang sa kanyang balat. Isang malaking katanungan ang biglang sumulpot sa kanyang isipan habang tinititigan ang background ng litrato. Bakit may nakabukas na maliit na vault sa ilalim ng kanyang kama na kailanman ay hindi niya alam na naroon? Ano ang itinatago ni Ren sa loob mismo ng silid na tinutulugan niya sa loob ng 10 taon nang hindi niya namamalayan? Dahan-dahang tumayo si Waling. Ang kanyang mga mata ay naging kasing pula ng nagbabagang uling. Ang sakit ay wala na. Ang tanging natitira ay ang matinding kumpas ng hustisyang naghihintay na pakawalan. Attorney, bukas ay hindi lang party ang magaganap. Sisiguraduhin kong sa bawat halakhak nila ay may kasunod na hagulgol na hindi na matatapos. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang malakas na pagpintig ng puso ni Waling. Isang orasan ng paghihiganti na dahan-dahang bumibilang patungo sa oras ng paniningil. Tingnan nyo, dumating ang tagapalengke. Akala siguro niya ay siya pa rin ang bida sa gabing ito. Hindi niya alam na hanggang merienda na lang ang halaga niya sa buhay ni Ren. Ang mapang-uyam na bulong na iyon mula sa isa sa mga panauhin ay tila isang malansang hangin na dumaan sa pandinig ni Waling habang dahan-dahan siyang naglalakad sa gitna ng naglalakihang mga chandelier ng Marangyang Resort sa Batangas. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng malambot na carpet ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na damit, ang tanging magandang kasuotan na binili niya para sa sana ay araw ng kanilang pag-iisang dibdib ni Ren. Ngunit sa halip na pag-ibig, ang paligid ay puno ng mga matang mapanghusga at mga ngiting tila mga patalim na handang sumugat sa kanyang dangal. Sa gitna ng malawak na bulwagan, nakita ni Waling sina Ren at Claribel. Ang bawat hininga ni Waling ay naging mabigat at masakit. Tila ba may mga bubog na bumabara sa kanyang lalamunan. Si Ren ay mukhang napakakisig sa kanyang puting suit. Ang bawat tawa nito ay tila isang kumpas ng tagumpay. Katabi nito si Claribel na nakasuot ng kumikinang na gintong bestido. Ang brilyanteng singsing sa daliri nito ay tila nanunukso sa bawat patak ng pawis na ibinuhos ni Waling sa terminal. Naramdaman ni Waling ang panlalamig ng kanyang mga daliri, isang panginginig na nagsimula sa kanyang mga kalamnan hanggang sa maging manhid ang kanyang buong katawan. Ang kanyang puso ay tila isang sugatang ibon na pilit na kumakawala sa masikip na hawla ng kanyang dibdib. Ang bawat halakhak ni Ren, ang bawat haplos nito sa baywang ni Claribel ay tila mga marahas na kamay na dahan-dahang dumudurog sa huling piraso ng kanyang katinuan. Waling, mabuti at nakarating ka. Ang boses ni Doña Caridad ay pumailan lang sa kanyang likuran, puno ng mapait na tamis. Ang ginang ay nakasuot ng mga mamahaling perlas na alam ni Waling na galing sa huling benta ng kanyang mga paninda. Huwag kang masyadong malungkot, iha. Isipin mo na lang na ito ang huling gabi na kailangan mong magpanggap na kabilang ka sa amin. Pagkatapos nito, malaya ka na sa amoy ng karangyaan na kailanman ay hindi mo naman talaga pag-aari. Hindi nakapagsalita si Waling. Ang bawat salita ng matandang babae ay tila asidong ibinubuhos sa kanyang bukas na sugat. Tinitigan niya ang kanyang sariling mga kamay, ang mga kamay na nagluto, naglaba, at nag-alaga sa pamilyang ito sa loob ng 10 taon. Ngunit sa gabing ito, ang mga kamay na yon ay tila naging estranghero sa kanyang sariling katawan. Dahan-dahang lumapit si Ren sa entablado. Kinuha ang mikropono habang ang kislap ng mga ilaw ay nakatuon sa kanya. Sa inyong lahat, maraming salamat sa pagdalo sa gabing ito. We are here to celebrate freedom. Freedom from the past and freedom to embrace the future that we truly deserve. Ang sabi ni Ren habang nakatitig ng diretso kay Claribel at pagkatapos ay bumaling kay Waling ng may mapanguyam na ngiti. Kinuha ni Ren ang kanyang credit card upang bayaran ang unang batch ng mga mamahaling champagne na ipinamimigay sa mga panauhin. Ito ang card na nakakabit sa main account ni Waling.
ang account na naglalaman ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Naramdaman ni Waling ang mabilis na pagpintig ng kanyang puso. Ang bawat tibok ay tila isang countdown patungo sa isang pagsabog. Lumapit ang waiter sa terminal, dala ang card ni Ren. Ang katahimikan sa paligid ay tila naging kasing bigat ng 1 toneladang bato habang hinihintay ng lahat ang paglabas ng resibo. Ngunit sa halip na ang tunog ng matagumpay na transaksyon, ang screen ay nagpakita ng isang pulang babala. "I'm sorry, sir. Transaction declined. Please use another card." Ang mahinahong sabi ng waiter. Ngunit sa pandinig ni Ren, ito ay tila isang malakas na sampal sa gitna ng katahimikan. Nagbago ang kulay ng mukha ni Ren. Ang kumpiyansa sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mabilis na pagkataranta. "Impossible. Try it again. Baka mahina lang ang signal nyo rito." Ang utos niya. Ang boses ay nagsisimula ng manginig sa inis. Muling sinubukan ng waiter, ngunit ang resulta ay nanatiling pareho. Sa bawat segundong lumilipas, ang mga bulungan sa paligid ay tila nagiging mga bubuyog na dahan-dahang sumisipsip sa natitirang kayabangan ni Ren. Sinubukan ni Ren ang kanyang pangalawang card, ang card ni Doña Caridad, at maging ang card na ibinigay niya kay Claribel. Lahat ay nagpakita ng parehong mensahe. Transaction denied. Naramdaman ni Waling ang isang kakaibang init na dahan-dahang bumabalot sa kanyang puso. Hindi na ito ang init ng galit, kundi ang init ng katarungang dahan-dahang naniningil. Ang bawat pinto na ikinandado niya kagabi ay isa-isang nagbubukas ng pintuan ng kahihiyan para sa lalaking ito. Tumingin si Ren sa paligid. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at galit, hanggang sa huminto ang kanyang paningin kay Waling. Ang dalaga ay nakatayo lamang doon, mahinahon at tila isang reynang pinagmamasdan ang pagbagsak ng isang huwad na imperyo. "Waling! Anong ginawa mo?" Ang paos na sigaw ni Ren habang bumababa sa entablado patungo sa kanya. "Bakit hindi gumagana ang mga account ko? You're supposed to pay for this. Dinala kita rito para pirmahan ang huling dokumento, hindi para ipahiya ako sa harap ng lahat." Ang bawat hibla ng buhok sa katawan ni Waling ay tumayo sa tindi ng tensyon. Ang bawat pananabik niya sa hustisya ay tila isang hanging malakas na umiihip sa loob ng kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone mula sa munting bag at itinaas ito sa tapat ng mukha ni Ren. "Ren, ang bawat sentimong nasa account na yan ay mula sa mantsa ng aking pawis at amoy ng aking pagod." Ang mahinahon, ngunit matalim na sabi ni Waling. Ang bawat salita niya ay tila isang hatol na hindi na mababawi. "Inakala mo ba na habang ikaw ay nagsasaya sa kama o kasama ang iba, ay mananatili at akong bulag sa pagnanakaw mo sa aking bukas?" Naging kasing tahimik ng isang libingan ang buong resort. Ang bawat panauhin ay tila naging mga estatwa habang pinagmamasdan ang komprontasyong ito. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang malaking screen sa likod ng entablado ang biglang umilaw na nagpakita ng isang bagay na hindi kailanman inaasahan ni Ren at Doña Caridad. Paano kaya tatanggapin ni Ren kung ang lahat ng sikretong itinago niya sa loob ng 10 taon ay dahan-dahang mailalantad sa harap ng mismong mga taong pilit niyang pinapahanga? At ano ang nakatago sa loob ng vault sa ilalim ng kama ni Waling na ngayon ay malapit nang masilayan ng lahat? Ang malawak na monitor sa likod ng entablado ay biglang nagliwanag na nagluwal ng mga imaheng tila mga multong nanggaling sa madilim na silid ng pagkakanulo. Ang bawat mata sa loob ng resort ay napako sa screen kung saan ang isang malinaw na video ay nagsimulang gumaud. Hindi ito ang mga larawan ng bakasyon o ang inaasahang anunsyo ng kasal, kundi ang mismong mukha ni Ren at Claribel sa loob ng kwarto ni Waling. Naging kasing tahimik ng isang sementeryo ang buong bulwagan habang naririnig sa buong sound system ang malinaw na boses ni Ren na tila galing sa kaibuturan ng isang mapanirang balak.
Ang bawat salitang binitawan niya tungkol sa market girl at ang plano nilang sipsipin ang huling sentimo ni Waling bago ito itapon ay umalingaw-ngaw na tila bawat kataga ay isang latigong humahampas sa dangal ng mga almazar. Naramdaman ni Waling ang isang marahas na panginginig sa kanyang mga tuhod, ngunit pinanatili niyang tuwid ang kanyang tayo. Ang bawat patak ng luha na pilit niyang pinipigilan kanina ay naging isang matigas na harang sa kanyang puso. Pinanood niya ang mukha ni Ren na unti-unting nawawalan ng kulay. Ang kumpiyansa nito ay tila isang telang dahan-dahang napupunit sa gitna ng maraming tao. Ang bawat bulong ng mga panauhin ay naging kasing ingay ng mga bubuyog na dahan-dahang sumisipsip sa natitirang dignidad ng pamilyang ito. "Patayin niyo yan! Sinong gumawa nito?" Ang paos na sigaw ni Doña Caridad. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng kahihiyan. Ang mga perlas sa kanyang leeg ay tila naging mga tanikalang sumasakal sa kanya habang nakikita sa screen ang dokumento ng huwad na pirma ni Ren sa sanglaan ng karinderya. Ngunit hindi tumigil ang screen doon. Ang sumunod na imahe ay ang loob ng vault na nahanap ni Waling sa ilalim ng kanyang kama. Puno ito ng mga alahas, mga nakaw na titulo, at mga sobre ng perang hindi idineklara sa kumpanya. Doon naintindihan ng lahat na hindi lang si Waling ang biktima. Maging ang mga investor at mga kaibigan ni Ren ay unti-unti na rin palang ninanakawan ng lalaking ito. Dahan-dahang humakbang si Waling patungo sa gitna. Ang bawat yabag niya sa sahig ay tila isang hatol na hindi na mababawi. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ren na ngayon ay puno na ng desperasyon at takot. Ang lalaking dati ay itinuring niyang mundo ay isa na lamang maliit at kaawa-awang anino sa kanyang paningin. Ang kalayaang ipinagdiriwang mo ngayong gabi, Ren, ay ang kalayaang mawalan ng lahat ng bagay na hindi mo naman pinaghirapan. Ang mahinahon ngunit matalim na sabi ni Waling, ang kanyang boses ay tila isang hanging umiihip sa gitna ng malakas na bagyo. Inakala mo na ang isang tagapalengke ay madaling tapakan dahil lamang sa marunong siyang magpakumbaba. Ngunit nakalimutan mo na ang taong sanay sa init ng kalan ay hindi kailanman natatakot sa apoy. Isang matalim na tunog ng pagbukas ng malalaking pinto ng resort ang bumasag sa katahimikan. Pumasok si Attorney Solana Reyes kasama ang ilang mga lalaking nakauniporme ng pulis at mga kinatawan mula sa kawanihan ng buwis. Ang bawat hakbang nila patungo sa entablado ay tila isang huling kabanata ng isang masamang panaginip para sa mga Almazar. Renato Almazar, you are under arrest for qualified theft, forgery, and financial fraud. Ang mariing pahayag ng opisyal habang inilalabas ang mga posas. Naramdaman ni Waling ang isang matinding bugso ng emosyon, isang timpla ng sakit na tila hinihiwa ang kanyang dibdib, at isang uri ng kagaanan na tila ba ang isang mabigat na sako ay dahan-dahang inalis sa kanyang balikat. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 10 taon ay tila nagbabalik sa kanyang isipan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito bilang isang pasanin, kundi bilang isang patunay ng kanyang lakas. Tumakbo si Claribel patungo sa likod ng entablado, pilit na nagtatago mula sa mga kamera ng mga bisitang kumukuha ng video sa bawat segundo ng kanilang pagbagsak. Ang brilyanteng singsing sa kanyang daliri ay hindi na simbolo ng yaman, kundi isang ebidensya ng krimen na naging mitya ng kanyang kahihiyan. Habang kinakaladkad si Ren palabas ng bulwagan, huminto siya sa tapat ni Waling. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, ngunit mayroon ding bahid ng pagsisisi na huli na para magkaroon ng halaga. Waling, pagbabayaran mo ito. Isang tagapalengke ka lang. Wala kang kahit ano kung wala kami. Ang pahabol niyang sigaw na tila isang huling hininga ng kanyang kayabangan. Tinitigan siya ni Waling ng may matinding awa. Awa para sa isang taong ang tanging yaman ay ang kanyang kakayahang manakit ng iba. Hindi mo kailanman naintindihan, Ren. Ang tanging bagay na mayroon ako na kailanman ay hindi niyo magkakaroon ay ang katotohanan. Nang tuluyan ng mailabas ang mag-ina
at ang kanilang mga kasabwat. Naiwan ang bulwagan sa isang nakabibinging katahimikan. Ang mga bisita ay isa-isang nagsimulang umalis. Nag-iiwan ng mga baso ng alak na hindi naubos at mga pagkain na nawalan na ng lasa sa gitna ng trahedya. Naiwan si Waling sa gitna ng entablado. Ang kanyang anino ay mahaba at matatag sa ilalim ng mga ilaw. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, naramdaman niya ang isang matinding panghihina. Dahan-dahan siyang napaupo sa gilid ng hagdan. Ang kanyang hininga ay naging mababaw habang ang lahat ng pagod sa loob ng 10 taon ay tila sabay-sabay na bumagsak sa kanyang katawan. Hinawakan ni Attorney Solana ang kanyang balikat, isang haplos na puno ng respeto at malasakit. Tapos na, Waling. Nakuha mo na ang katarungan mo. Ngunit habang tinititigan ni Waling ang kawalan, isang malaking katanungan ang bumabagabag sa kanya. Kung tapos na ang lahat, bakit pakiramdam niya ay mayroon pa ring isang pintong hindi pa niya tuluyang naikakandado? At ano ang gagawin niya kung ang demolisyon ng kanyang karinderya na inutos ni Ren ay kasalukuyan na palang nagsisimula habang siya ay narito sa resort? Waling, wala kang utang na loob. Pagbabayaran mo ang pagpapahiya sa amin. Isang hamak na tagapalengke ka lang, pero nagawa mong sirain ang dangal ng pamilya Almazar. Ang sigaw ni Doña Caridad ay tila isang basag na kampana na umalingaw-ngaw sa marangyang bulwagan habang pilit siyang inaalalayan ng mga opisyal palabas. Ang bawat hibla ng kanyang mamahaling perlas ay tila naging mga uod na sumasakal sa kanyang leeg at ang kanyang mukha na dati ay puno ng kapalaluan ay ngayon ay nabahiran ng uling ng kahihiyan. Ang bawat panauhin na dati ay kanyang pinagyayabangan ay ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pandidiri. Ang kanilang mga bulong ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang balat. Nakatayo si Waling sa gitna ng entablado, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nakakuyom sa gilid ng kanyang asul na damit. Naramdaman niya ang isang marahas na panginginig sa kanyang dibdib, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkapagod ng kanyang kaluluwa. Tinitigan niya ang matandang babae, ang babaeng pinagsilbihan niya ng higit pa sa kanyang sarili, ang babaeng tinawag niyang mama sa loob ng 10 taon. Ang bawat luha na pumatak mula sa kanyang mga mata ay tila mga butil ng aserong naglalagablab. Ang dangal na sinasabi niyo, Doña Caridad, ay hindi nabibili ng nakaw na pera. Ikinahiya niyo ang amoy ng aking pagod, ngunit ang perang galing sa aking pawis ang siyang nagpakain sa inyong kayabangan. Ang mahina, ngunit matalim na tugon ni Waling. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hanging umiihip sa gitna ng nagbabagang apoy. Sa kabilang panig, nakita ni Waling si Ren na nakapuso. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit habang isinasakay sa loob ng sasakyan ng mga pulis. Ang kislap ng mga asul at pulang ilaw ng patrol car ay tumatama sa kanyang mukha na nagpapakita ng isang lalaking wala nang matirang kahit anong maskara. Si Claribel naman ay nakaupo sa sahig, umiiyak at pilit na tinatakpan ng kanyang mukha habang ang mga lalaking nakauniforme ay kinukuha ang brilyanteng singsing na simbolo ng kanyang pagnanakaw. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang biglang takot ang sumunggab sa puso ni Waling. Ang boses ni Ren sa kanyang isipan ay tila isang lason na muling bumubulong. I've already arranged for the demolition crew. Pagkapirma niya, wala na siyang babalikan. Naramdaman ni Waling ang mabilis na pagpintig ng kanyang puso. Isang marahas na tambol na tila nagbababala ng isang nalalapit na trahedya. Tumingin siya sa kanyang orasan. Maghahating gabi na. Ang demolisyon ay nakaplano sa madaling araw. Attorney! Ang karinderya ko! Kailangan kong makabalik sa Batangas. Ang paos na sigaw ni Waling habang hinahawakan ng braso ni Attorney Solana. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Tila ba ang kanyang hininga ay dahan-dahang nauubos. Waling, huminahon ka. Malayo pa ang biyahe at baka huli na. Ang pigil ni Solana
Ngunit hindi na nakinig ang dalaga. Tumakbo si Waling palabas ng resort. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip habang binabaybay ang madilim na kalsada patungo sa terminal. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahampas sa kanyang mukha. Ngunit ang init ng kanyang kaba ay mas matindi pa sa sikat ng araw. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng pagdurusa habang iniisip niya ang kanyang munting pwesto, ang tanging lugar kung saan siya naging malaya, ang tanging bagay na tunay na kanya. Pagdating niya sa terminal ng Batangas, pagkalipas ng ilang oras, ang paligid ay nababalutan ng makapal na hamog at ang katahimikan ay tila isang babala. Ngunit sa di kalayuan, narinig niya ang mabigat at nakatutulig na ugong ng isang malaking makina. Ang bawat tunog ay tila isang martilyong humahampas sa kanyang katinoan. Sa gitna ng madilim na terminal, nakita niya ang isang dambuhalang bulldozer na dahan-dahang lumalapit sa kanyang munting karinderya. Ang malaking bakal na braso nito ay nakataas. Handang itumba ang mga dingding na itinayo niya sa loob ng 10 taon. Ang mga lalaking may hawak na martilyo at bareta ay nakapaligid, handang wasakin ang bawat alaala ng kanyang pagsisikap. "Tigil! Huwag niyo ituloy!" Ang sigaw ni Waling. Ang kanyang boses ay pumailan lang sa katahimikan ng terminal, ngunit tila ito ay tinangay lamang ng hangin. Dahan-dahang bumaba ang malaking bakal na braso ng bulldozer at sa isang marahas na kumpas, tumama ito sa bubong ng kanyang karinderya. Ang tunog ng pagkabali ng mga kahoy at pagkapunit ng mga yero ay tila tunog ng pagdurog sa mismong mga buto ni Waling. Naramdaman niya ang panlalambot ng kanyang mga tuhod hanggang sa mapaupo siya sa semento. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa unti-unting pagguho ng kanyang tanging kabuhayan. Ang bawat piraso ng kahoy na bumabagsak ay tila isang bahagi ng kanyang pagkatao na tuluyan ng nilalamon ng lupa. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang grupo ng mga anino ang biglang lumitaw mula sa likuran ng mga nakaparadang bus. Si Mang Carding, kasama ang 12 ng mga driver, kargador, at mga barker ng terminal, ay dahan-dahang naglalakad patungo sa harap ng bulldozer. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na flashlight. Ang mga ilaw nito ay tila mga bituing nagliliwanag sa gitna ng kadiliman. "Wala kayong ititibag dito hanggat hindi nyo kami nadadaanan." Ang baritono at matatag na sigaw ni Mang Carding. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan na tila isang huling depensa para sa kanilang paboritong anak. Ang bawat hibla ng pag-asa ni Waling ay tila muling nabuhay habang pinagmamasdan ang kanyang tunay na pamilya, ang mga taong pinakain niya, inalagaan at pinahalagahan na ngayon ay handang ibuwis ang kanilang kaligtasan para sa kanya. Ngunit habang nagkakagulo ang mga tauhan ng demolisyon at ang mga driver, isang itim na sasakyan ang biglang pumarada sa gilid at isang pamilyar na anino ang bumaba. Sino ang taong ito na tila may hawak na papel na magpapasuko sa lahat? At ano ang gagawin ni Waling kung ang dokumentong dala nito ay ang katibayang wala na siyang karapatan sa lupang kinatatayuan ng kanyang pangarap? Sa gitna ng tensyon at usok mula sa malaking makina ng bulldozer, ang bawat hininga ni Waling ay tila isang piraso ng bubog na bumabara sa kanyang dibdib. Ang liwanag mula sa mga flashlight ng mga driver ay tila mga espada ng liwanag na pilit na humahati sa kadiliman ng madaling araw. Ngunit ang lahat ng ingay ay tila biglang naglaho nang bumukas ang pinto ng itim na sasakyan at lumabas ang isang figura na may dalang awtoridad at pag-asa. Si Attorney Solana Reyes. Bit-bit niya ang isang asul na folder na sa paningin ni Waling ay tila isang banal na kasulatan na magliligtas sa kanya mula sa kapahamakan. Ang bawat hakbang ng abogado patungo sa pinuno ng demolisyon ay puno ng kumpiyansa. Ang tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang hatol na hindi na mababali. "Itigil niyo ang operasyong ito
Hawak ko ang isang court injunction at temporary restraining order laban sa demolisyong ito. Ang batingaw na boses ni Solana, ang kanyang mga salita, ay tila isang malakas na hangin na nagpatahimik sa ugong ng makina. Ang utos na hawak niyo ay base sa mga dokumentong may huwad na pirma. Si Renato Almazar ay kasalukuyang nasa ilalim ng kustodya ng mga pulis dahil sa qualified theft at falsification of public documents. Ang sino mang magpatuloy sa pagwawasak sa pwestong ito ay ituturing na kasabwat sa krimen. Naramdaman ni Waling ang biglang pagkawala ng bigat sa kanyang mga balikat. Tila ba ang nakadagan na sako ng semento sa kanyang likuran ay dahan-dahang naalis. Ang pinuno ng mga lalaking may hawak na martilyo ay tila naging isang estatwa. Ang kanyang muka ay nabahira ng takot habang binabasa ang dokumentong iniabot ni Solana. Sa isang iglap, ang banta ng pagguho ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Dahan-dahang lumapit si Waling sa kanyang karinderya. Hinaplos niya ang pader na bahagyang nayupi. Ang kanyang mga daliri ay naramdaman ang gasgas ng semento at ang lamig ng yero. Ang bawat sugat sa pwestong ito ay tila sarili niyang mga sugat, mga peklat ng 10 taon ng pagtitiis at pagpapakababa. Waling, iha. Ang mahinang tawag ni Mang Carding. Lumapit ang matanda at inilapag ang kanyang magaspang na kamay sa balikat ng dalaga. Hindi ka na mag-iisa sa pagbabantay sa iyong pangarap. Ang terminal na ito ay hindi hahayaang mawala ang tanging nagbibigay ng init sa aming mga sikmura at puso. Naramdaman ni Waling ang muling pag-agos ng mainit na luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng pait, kundi luha ng pasasalamat. Ang bawat driver, kargador, at barker na nakatayo sa paligid niya ay tila naging isang pader na bakal na hindi na kailanman matitibag ng kahit anong bulldozer. Ito ang kanyang golden moment, ang pagtanggap na sa kabila ng pagtataksil ng mga taong itinuring niyang pamilya, mayroon siyang tunay na tahanan sa piling ng mga taong pinahalagahan niya nang walang hinihintay na kapalit. Attorney, salamat po yang pabulong na sabi ni Waling habang nakayakap kay Solana. Akala ko po ay mawawala na ang lahat. Waling, ang katarungan ay maaring maging mabagal, ngunit hindi ito kailanman natutulog para sa mga taong tapat. Ang sagot ni Solana habang pinupunasan ang luha ng dalaga. Ngunit hindi pa tayo tapos. Kailangan nating silyuhan ang huling pinto. Ang Villa Almazar ay kasalukuyan na ring binabawi ng bangko dahil sa mga utang ni Ren na hindi nabayaran. Ngayong araw ang mga pintong dati ay kumulong sa'yo ay tuluyan ng magsasara para sa kanila. Sa paglipas ng ilang oras, ang bukang liwayway ay dahan-dahang nagpakita sa abot-tanaw. Ang langit ay napuno ng kulay rosas at ginto. Isang bagong umaga na tila nagbibigay ng bendisyon sa muling pagsilang ni Waling. Pinanood niya ang pag-alis ng bulldozer at ng mga lalaking handa, sanang sumira sa kanyang buhay. Ang bawat hakbang nila palayo ay tila mga huling pahina ng isang madilim na kabanata na dahan-dahang isinasara. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng umaga, isang puting sasakyan ang huminto sa di kalayuan. Bumaba si Claribel, ang kanyang hitsura ay malayo sa marangyang imahe niya sa resort. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang makeup ay kalat sa kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Wala na ang brilyanteng singsing, wala na ang kayabangan. Dahan-dahan itong lumapit kay Waling. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan. Waling, parang awa mo na. Pinatalsik na rin ako sa apartment ko. Ang lahat ng ibinigay ni Ren sa akin ay kinuha na ng mga pulis at ng bangko. Wala na akong matutuluyan. Sabi ni Ren, ikaw lang ang may pusong mamon. Baka pwede mo akong tulungan. Naramdaman ni Waling ang isang malamig na hangin na dumaan sa kanyang puso. Tinitigan niya ang babaeng minsang humamak sa kanyang amoy. Ang babaeng nagsabing siya ay basura. Ang bawat alaala ng pananakit nito
ay tila isang pelikulang nagbabalik, ngunit wala na siyang naramdamang galit. Ang tanging natira ay isang matinding pagkapagod. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa pinto ng kanyang karinderya at kinuha ang malaking kandado. Tiningnan niya si Claribel nang diretso sa mga mata. Ang kanyang tingin ay kasing linaw ng sikat ng araw. Ang pintong ito, Claribel, ay binuksan ko para sa lahat ng nagugutom sa loob ng 10 taon. Ngunit natutunan ko na ang pinto ay dapat ding marunong magkandado laban sa mga taong walang ibang dala kundi paninira. Ang mahinahong sabi ni Waling, "Ang tulong na hinahanap mo ay wala sa akin. Hanapin mo ito sa katarungang kailangan mo ring harapin." Sa isang matatag na kumpas, isinarado ni Waling ang pinto ng kanyang karinderya at ipinatunog ang kandado. Ang tunog ng paglalapat ng bakal ay tila isang huling tuldok sa kanyang paghihirap. Ang huling pinto ay naikandado na. Ngunit habang naglalakad palayo si Waling kasama si Attorney Solana, narinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa terminal. Isang boses na tumatawag sa kanyang pangalan, dala ang isang balitang hindi niya inaasahan tungkol sa kalagayan ni Doña Caridad sa loob ng bilangguan. Ano ang huling biro ng tadhana para sa matandang ginang na minsang naghari-harian sa buhay ni Waling? At sa gitna ng kanyang kalayaan, handa na ba si Waling na buksan ang kanyang puso sa isang bagong pangarap na hindi na nabubuhay sa anino ng iba? Ang bawat umaga sa terminal ng Batangas ay hindi na tila isang mabigat na pasaning kailangang hilahin ni Waling mula sa putikan. Sa halip, ang sikat ng araw na tumatama sa bagong pinturang karatula ng kanyang kainan, ang Sampaguita Table, ay tila isang mainit na yakap ng pag-asa. Ang halimuyak ng sariwang kanin at ang bango ng sampagitang nakasabit sa munting altar sa loob ay humahalo sa simoy ng dagat na lumilikha ng isang atmosperang puno ng kapayapaan at bagong simula. Wala na ang luma at kinakalawang na yero. Ang kanyang kainan ngayon ay maayos, malinis at puno ng buhay. Ang bawat mahahalagang gamit ay nasa tamang lugar at ang bawat lamesang gawa sa matibay na kahoy ay tila nag-aanyaya sa sinumang nagugutom na maupo at makiramdam ng tunay na pagkalinga. Waling, iha, ang aga mo na namang nagbukas. Talagang hindi ka mapipigilan sa sipag mo. Ang masayang bati ni Attorney Solana habang dahan-dahang pumapasok sa loob. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay tila isang himig ng katapatan na laging nagbibigay ng lakas kay Waling. Ngumiti si Waling, isang nangiting hindi na umaabot lamang sa mga labi, kundi nagniningning hanggang sa kanyang mga mata. Attorney, masarap pong gumising kapag alam mong ang bawat butil ng pagod mo ay para na sa sarili mo at sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa iyo. Maupo po kayo. Meron akong espesyal na luto para sa inyo. Habang inihahain ni Waling ang mainit na pagkain, dahan-dahang inilabas ni Solana ang isang piraso ng pahayagan at inilapag ito sa mesa. Doon, sa isang maliit na kolum sa gitna ng mga balita, ay nakasulat ang kasalukuyang kalagayan ng pamilya Almazar. Nabalitaan mo na ba? Si Doña Caridad ay kasalukuyang nasa isang pasilidad ng gobyerno. Dahil wala nang natirang pera sa kanila at lahat ng ari-arian ay nabawi ng bangko, wala nang nag-alaga sa kanya. Ang mga kaibigan niyang pinagyayabangan noon, isa-isa na rin siyang tinalikuran nang malaman ang tunay na baho ng kanilang yaman. Ang mahinahong paliwanag ni Solana. Naramdaman ni Waling ang isang bahagyang pait sa kanyang puso, ngunit hindi na ito ang pait ng galit. Ito ay ang pait ng awa para sa isang taong binuo ang buhay sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Nakakalungkot po, Attorney. Ang dangal na pilit niyang itinataas sa pamamagitan ng pagtapak sa iba ay iyon din palang hihila sa kanya pababa sa huli. At si Ren, pagpapatuloy ni Solana, ang kanyang tono ay naging mas seryoso. Hindi maganda ang balita sa loob ng bilangguan. Dahil sa dami ng mga taong nalinlang niya,
Hindi naging madali ang buhay niya sa loob. Sinasabing madalas siyang nasasangkot sa mga gulo dahil sa kanyang kayabangan na hindi pa rin niya maiwan-iwan. Ito ang golden moment ni Waling, ang sandaling naintindihan niya na ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa kaaway, kundi sa pagpili na huwag nang maging bilanggo ng nakaraan. Kumuha siya ng isang basong tubig at inilagay ito sa tabi ng pahayagan, tila ba simbolo ng paglilinis sa bawat dungis ng kanyang gunita. Attorney, sa loob ng 10 taon, akala ko ay kailangan ko sila para magkaroon ng pangalan. Ngunit dito sa Sampaguita Table, natutunan ko na ang tunay na pangalan ay hindi ibinibigay ng iba, kundi itinatanim natin sa bawat kabutihang ginagawa natin sa ating kapwa. Ang matatag na sabi ni Waling. Nang umalis si Solana, nagpatuloy si Waling sa kanyang gawain. Dumating si Mang Carding at ang iba pang mga driver. Ang kanilang mga tawanan at kwentuhan ay pumuno sa bawat sulok ng kainan. Hindi na si Waling ang market girl na kinakaawaan. Siya na ang reyna ng sarili niyang maliit na kaharian. Ang babaeng nagpatunay na ang isang pusong tapat ay mas matatag kaysa sa anumang bakal na bulldozer. Ngunit sa kalagitnaan ng masayang tanghalian, isang estrangherong nakasuot ng itim na Amerikana ang pumasok sa kainan. Ang kanyang hitsura ay tila hindi nababagay sa ingay ng terminal. Dahan-dahan siyang lumapit sa counter at tumingin ng diretso sa mga mata ni Waling. "Ikaw ba si Waling Salcedo?" Ang tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. "Mayroon akong huling mensahe mula kay Renato Almazar. Isang sulat na ipinasuyo niyang ibigay sa iyo bago ang huling desisyon ng korte sa kanyang kaso." Naramdaman ni Waling ang mabilis na pagpintig ng kanyang puso. Isang panginginig na matagal na niyang kinalimutan ang dahan-dahang gumapang sa kanyang mga daliri habang inaabot ang puting sobre. Ano pa ang maaaring sabihin ng lalaking nagnakaw ng 10 taon ng kanyang buhay? Ang sulat ba na ito ay isang huling pagmamakaawa para sa tawad? O isa na namang bitag na naghihintay na muling bumukas? Huwag mong basahin kung hindi mo pa handa, Waling. Ang babala ni Mang Carding mula sa gilid, ngunit ang kamay ni Waling ay dahan-dahan nang binubuksan ng sobre. Sa loob, isang maliit na susi ang nahulog sa ibabaw ng counter na lumikha ng isang matalim at tila nanunuksong tunog sa gitna ng biglang katahimikan. Walang sulat, walang paliwanag. Tanging ang susi lamang na may nakasabit na maliit na tag na may nakasulat na numero ng isang locker sa lumang terminal. Saan kaya patungo ang susing ito? At ano ang huling lihim na iniwan ni Ren na maaaring magpabago sa pananaw ni Waling sa lahat ng nangyari sa kanila? Ang maliit na susi na nakapatong sa ibabaw ng counter ay tila isang piraso ng yelo na nagdudulot ng kakaibang panginginig sa buong katawan ni Waling. Ang kintab nito sa ilalim ng ilaw ng Sampaguita Table ay tila isang mapanuksong mata na nagpapaalala sa kanya na mayroon pang isang huling hibla ng nakaraan na hindi pa tuluyang napuputol. Sa loob ng maraming araw, pinagmasdan niya lamang ang susing iyon, hinahayaang balutin ito ng alikabok. Tila ba natatakot siya na ang paggamit dito ay muling magbubukas ng isang sugat na dahan-dahan ng naghihilom. Ngunit sa gabing ito, habang ang ulan ay dahan-dahang tumatama sa mga dahon ng sampaguita sa labas, naramdaman ni Waling na kailangan na niyang harapin ang huling aninong ito. Kasama si Mang Carding na tahimik na nagbabantay at may hawak na lumang flashlight, tinahak nila ang madilim at abandonadong bahagi ng lumang terminal. Ang lugar kung nasaan ang mga kinalawang na locker na tila mga piping saksi sa libu-libong kwento ng pag-alis at pagdating. Ang bawat hakbang ni Waling sa madilim na pasilyo ay tila paglalakad pabalik sa isang kabanata ng kanyang buhay na nais na niyang kalimutan. Ang amoy ng lumang bakal at ang lamig ng simoy ng hangin ay nagpapatayo sa kanyang mga balahibo. Nang marating nila ang locker na may numerong nakasulat sa tag, naramdaman niya ang marahas
na pagpintig ng kanyang puso. Isang kabog na tila nagtatanong kung handa na ba siyang masilayan ang huling katotohanan. Dahan-dahan niyang ipinasok ang susi. Ang tunog ng pag-ikot ng mekanismo sa loob ng kinakalawang na trangka ay tila isang mahabang buntong hininga ng nakaraan. Nang bumukas ang pinto ng locker, isang makapal na alikabok ang sumalubong sa kanya at sa loob, nakita niya ang isang maliit at kupas na kahon na yari sa pelus. Nanginginig ang mga daliri ni Waling habang kinukuha ang kahon. Sa loob nito ay hindi alahas o pera ang sumalubong sa kanya. Sa halip, nakita niya ang orihinal na singsing na binili niya para kay Ren 10 taon na ang nakalilipas. Ang singsing na sinabi ni Ren na nanakaw daw sa kanya noong unang taon ng kanilang pagsasama. Sa tabi nito ay isang nakatuping papel. Ang mga sulat kamay ay halatang galing sa isang taong nanginginig ang puso habang nagsusulat. Waling, patawarin mo ako. Ang panimula ng sulat ay tila isang marahas na hampas sa kanyang katinuan. Itinago ko ang singsing na ito dahil hindi ko matanggap sa sarili ko na ang tagumpay ko ay laging nakasandal sa iyong paghihirap. Ang bawat pagkakataon na tinitingnan ko ang singsing na ito, naaalala ko ang aking kawalan ng kakayahan. Kaya pinili kong maging masama, pinili kong manakit, dahil mas madaling maging malupit kaysa harapin ang katotohanang ikaw ang tunay na lakas sa ating dalawa. Ang locker na ito ang kaisa-isang lugar kung saan nananatili ang katotohanan. Ang katotohanang minahal kita sa paraang alam ng isang duwag na tulad ko. Naramdaman ni Waling ang muling pag-agos ng mainit na luha sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na itong kasamang galit. Ang bawat salita ni Ren ay tila mga huling patak ng ulan bago ang pagsikat ng araw. Naintindihan niya na ang lahat ng pananakit, ang lahat ng pagnanakaw, at ang bawat pang-uuyam ay nagmula sa isang taong sobrang liit ng pagtingin sa sarili, kaya kinailangan niyang tapakan ng iba upang magmukhang matangkad. Ito ang huling pinto, ang pinto ng ganap na pag-unawa. Dahan-dahan niyang isinara ang kahon at inilagay ito pabalik sa loob ng locker. Hindi niya kinuha ang singsing, hindi na niya kailangan ang anumang bagay na magpapaalala sa kanya ng isang pag-ibig na binuo sa takot at inggit. Inilabas niya ang susi at sa isang matatag na kilos, binitawan niya ito sa gitna ng madilim na pasilyo. Ang tunog ng pagtama ng metal sa semento ay tila isang huling tuldok sa isang mahabang pangungusap ng pagdurusa. Iha, ayos ka lang ba? Ang mahinahong tanong ni Mang Carding habang inaalalayan siya palabas ng lumang gusali. Tumingin si Waling sa madilim na langit kung saan ang mga ulap ay dahan-dahan ng nahahawi upang bigyang daan ang mga bituin. Ang hangin ay tila mas magaan na sa kanyang pakiramdam at ang bawat hininga niya ay puno na ng kalayaan. Ayos na po ako, Mang Carding. Ang huling pinto ay hindi ko lang naikandado. Tuluyan ko na po itong binitawan, ang matatag na sagot ni Waling. Habang naglalakad sila pabalik sa Sampaguita table, nakita ni Waling ang liwanag ng kanyang kainan mula sa malayo. Ito ang kanyang tahanan. Ito ang kanyang buhay. Ang bawat platong inihahain niya ay hindi na magdadala ng amoy ng pagtataksil, kundi ang samyo ng isang babaeng natutong mahalin ang kanyang sarili bago ang iba. Ang kwento ni Waling ay hindi nagtapos sa isang marangyang kasal o sa pagbawi ng lahat ng nawalang yaman. Nagtapos ito sa isang payapang gabi sa terminal, kung saan ang isang babaeng minsang tinawag na market girl ay tumayo ng may dangal, bit-bit ang katarungang hindi na kailanman mananakaw ng kahit sinong almazar. Ngunit bago niya tuluyang pasukin ang kanyang kainan, isang huling sulyap ang ibinigay niya sa daan patungo sa Villa Almazar na ngayon ay nababalot na ng dilim. Ang anino ng nakaraan ay naroon pa rin,
ngunit wala na itong kapangyarihang humabol sa kanya. Handa na si Waling para sa bukas na siya mismo ang nagsulat sa bawat butil ng kanin at bawat ngiti ng kanyang mga suki. Ang bawat paglubog ng araw sa terminal ng Batangas ay hindi na nagdadala ng pangamba o pagod na walang katapusan para kay Waling. Sa halip, ang kulay kahel at lilang langit ay tila isang malawak na kambas na nagpapaalala sa kanya na ang bawat pagtatapos ay paghahanda lamang para sa isang mas magandang simula. Sa loob ng Sampaguita table, ang bawat lamesa ay puno ng mga driver, kargador, at mga pamilyang naglalakbay. Ang kanilang mga tawanan at kwentuhan ay nagsisilbing musika na pumapawi sa anumang bakas ng katahimikan ng nakaraan. Nakatayo si Waling sa likod ng counter, pinagmamasdan ang kanyang munting kaharian. Hindi na siya ang babaeng nakayuko at laging humihingi ng paumanhin sa kanyang pag-iral. Ang kanyang tindig ay matatag, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dangal na siya mismo ang nagtanim at nag-alaga. Ang amoy ng bawang at sibuyas na dati ay ikinahiya ni Ren ay siya na ngayong amoy ng kanyang tagumpay. Isang halimuyak ng pagsisikap na nagbibigay ng buhay sa marami. Waling iha, tila malalim na naman ang iyong iniisip. Ang mahinahong bati ni Mang Carding habang inilalapag ang kanyang baso. Ang matanda ay bahagi na ng kanyang araw-araw. Isang paalala na ang tunay na pamilya ay hindi laging konektado sa dugo, kundi sa katapatan ng puso. Ngumiti si Waling at dahan-dahang hinaplos ang gilid ng counter na gawa sa makinis na kahoy. Iniisip ko lang po, Mang Carding, kung gaano kalayo na ang narating ng bawat sentimong pinaghirapan ko. Noon, akala ko ay kailangan kong maging martir para mahalin. Ngayon, naintindihan ko na ang pinakaimportanteng pag-ibig ay ang pag-ibig na ibinibigay ko sa aking sarili. Sa tanong kung napatawad na ba niya ang mga almazar, ang sagot ni Waling ay hindi matatagpuan sa mga salita, kundi sa kanyang katahimikan. Hindi niya pinatawad si Ren at Doña Caridad dahil nararapat silang mapatawad, kundi dahil nararapat siyang maging malaya. Ang galit ay isang mabigat na sako na matagal niyang binuhat at sa pagbitaw niya rito, natagpuan niya ang tunay na kapayapaan. Ang mga almazar ay naging bahagi na lamang ng kanyang gunita, isang leksyong nakasulat sa mga pahina ng kanyang buhay na hindi na niya kailangang balikan pa. Ang Sampaguita table ay naging higit pa sa isang kainan. Ito ay naging simbolo ng pagbangon para sa mga kababaihang tulad niya na minsang naniwala na sila ay walang halaga. Sa bawat babaeng lumalapit sa kanya na may lungkot sa mga mata, laging may handang mainit na lugaw at pakikinig si Waling. Itinuro niya sa kanila na ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kulungan at ang tunay na katuwang sa buhay ay ang taong magpapahalaga sa iyong mga pangarap, hindi ang taong magnanakaw nito. Habang dahan-dahang isinasara ni Waling ang huling bintana ng kanyang kainan para sa gabing iyon, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na may dalang bango ng Sampaguita. Wala na ang mga tanikala ng utang na loob na maling ipinunla sa kanya. Wala na ang mga pintong kailangang ilak dahil sa takot. Ang bawat pinto sa kanyang buhay ay nakasara na sa mga maling tao, ngunit nananatiling bukas para sa mga bagong pagkakataon, sa mga bagong pagkakaibigan at sa posibilidad ng isang pag-ibig na marunong rumespeto. Ang aral na iniwan ni Waling sa bawat tagapakinig ng kanyang kwento ay simple ngunit malalim. Huwag mong hayaang ang ibang tao ang humawak ng susi ng iyong kaligayahan. Ang iyong dangal ay hindi nakabase sa iyong pinagmulan o sa dami ng iyong yaman, kundi sa lakas ng iyong loob na tumayo muli matapos ang bawat pagkadapa. Tumingin si Waling sa huling pagkakataon sa malawak na terminal bago tuluyang patayin ang ilaw. Ang dilim ay hindi na nakakatakot dahil alam niyang bukas, kasabay ng pagsikat ng araw, ay muling aalingaw-ngaw ang kanyang boses, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang reyna ng kanyang sariling tadhana.
Ang 10 pintong minsang kumulong sa kanya ay tuluyan na niyang naiwan at sa harap niya ay isang malawak na kalsada ng kalayaan na wala ng hangganan. Dahil sa huli, ang pinakamagandang higanti sa mga taong nagtangkang sumira sa'yo ay ang mabuhay ng masaya, ng matagumpay, at ng may pusong marunong pa ring magmahal simula sa iyong sarili.